And another changes or pagbabago na nakikita natin dito guys is yung mga dalahin nyo or mga problema nyo sa buhay, mga kapiksi ko. Marami kayong obligasyon or mga pagsubok na nararanasan guys. Nakikita natin na mag-e-end yung mga problema na yan, and eventually guys magiging maganda rin yung takbo ng inyong kaperahan, especially sa kaperahan mga kapiksi, kasi from slow moving to fast moving, no? Ibig sabihin kung mabagal yung daloy ng pera sa inyo dati, parang kilos pagong ganyan, ngayon para magiging ano na siya, kuneho na, mabilis na, no? So kung dati MRT, ngayon bullet train na. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong March to April para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung New Moon natin guys ngayong March ay sa March 29 mga kapiksi, tapos yung next na New Moon naman natin ay sa April 27 guys. So ang reading na to ay para sa period na yan. So unahin natin tong deck na to mga kapiksi. Ito yung moon message para sa inyo guys. Napakaganda. You are good enough guys, no? Ikaw lang sapat na mga kapiksi. So you always have to take some time to take care of yourself mga kapiksi. Kailangan inaalagaan nyo yung sarili nyo, inaasikaso nyo yung sarili nyo, and kailangan maganda din yung tingin and pakaramdam nyo sa sarili nyo mga kapiksi, because what you think about you and what you feel about you, kung ano yung tingin mo sa sarili mo and kung ano yung nararamdaman mo sa sarili mo mga kapiksi, it will also be reflected back to you. Ganyan ka din tatratuhin at ganyan din na magiging tingin sa inyo ng ibang tao mga kapiksi. So if mahal mo yung sarili mo, if nire-respeto mo yung sarili mo mga kapiksi, ganun din yung magiging tingin and magiging trato sa'yo ng ibang tao guys. Pero kung ikaw mismo minamaliit mo yung sarili mo, hindi ka confident, ganyan, ganun din yung magiging tingin sa'yo ng ibang tao guys, okay? So always focus on your positive traits mga kapiksi. I-highlight mo yung mga assets mo, no, versus to sa mga weakness mo, yung mga magagandang version ng sarili mo, no. Kailangan nyo yung palaging mong iniisip guys, kailangan nyo yung palaging pinagbubusan mo ng atensyon, no, para yun din yung palagi mong maramdaman or makita sa iyong physical reality guys. You have to find the balance between the cosmic and the mundane in your daily life. Kailangan balance silang palagi guys sa lahat ng pagkakataon, no? Sabi ko nga guys, you cannot appreciate darkness without light, and likewise you cannot appreciate light without darkness din, 'di ba? Hindi natin ma-appreciate yung mga magagandang bagay hanggang hindi natin na-experience yung hindi magaganda, 'di ba? And ganun din, hindi mo malalaman na hindi pala maganda yung isang bagay hanggang di mo na-experience yung mga gandang bagay. So, balance lang mga kapiksi. There's always parang benefit, no, sa bawat sitwasyon natin sa buhay. Worrying too much will attract more things to worry about. Yan yung pakakatandaan nyo mga kapiksi. Sa buhay natin, dalawa lang naman palagi. It's either positive ka or negative ka. And the universe is always listening to you mga kapiksi. So kung ano yung dominant thoughts mo and dominant vibration mo, napipick up yan ni universe, and yan din yung ibabalik niya sa'yo. So kapag palagi ka nagwo-worry, pag palagi kang stress, pag palagi ka namomroblema, the universe is listening. Akala niya yun yung gusto mo, no? Ito, gusto nito worry, gusto nito problema, gusto nito stress, kasi yun yung palagi niyang iniisip, okay? So the universe will give you more things to worry about, more things para ma-stress ka, more things para magka-problema ka, okay? Pero kung ang focus ng attention mo is palaging gratitude, salamat kasi palagi ka salamat kasi may pera ka, salamat kasi buhay ka pa, salamat kasi salamat kasi may mga blessings ka pa, no? The universe is listening. Oh, gusto nito blessing. Oh, gusto nito maraming pera kasi dun siya nakafocus. So the universe will give you more of that, okay? Ganun lang kasimple guys. Have you been overly critical? An apology may be in order. So kung tingin mo nakasakit ka ng damdamin ng kapwa mo in any way mga kapiksi, minsan kasi yung mga simpleng comment natin, yung simpleng chat natin, no, hindi natin alam, minsan akala natin okay lang, pero
nakakasakit na pala ng ibang tao. So, if feeling mo may nasaktan ka, if feeling mo naka-offend ka, guys, by all means, mag-sorry kayo kasi kung kayo naman yung naka-experience ng ganun, ayaw nyo rin, di ba? So raise your karma by doing something good to someone else, mga kapiksi. So, yung karma, mga kapiksi, it's also an inevitable law of the universe. Kung ano yung binigay mo, yun din yung babalik sa'yo. So, kung gumawa ka ng kabutihan ang balik sa'yo. Kung gumawa ka ng kasamaan din yung babalik sa inyo, mga kapiksi. So, kailangan nating tabunan yung ating mga bad karma by doing more good karma, mga kapiksi. Or good intentions para sa good karma. Guys, 'di ba? Sa bangko kung ano yung winidraw mo, yun din yung made-deposit mo. So, sa karma ganun din, mga kapiksi. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga mensahe na yan. Tingnan natin, guys, yung ganap sa inyo ngayong new moon season. Shuffle natin to, mga kapiksi. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Pangalawa, meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa lahat ng interesado, mga kapiksi, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, Aquarius, guys, kayo in-represent ng King of Swords. Ito yung ating moon energy. This is both negative and positive. Pero ito yung papunta sa positive, guys. Kasi yung mga negative na energy dito, natatapos na. Meron tayong ditong presence, another presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may Earth element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with an Earth sign. Ito, guys, with this message, nakikita natin na nare-resolve yung mga conflict nyo, no? Kung meron kayong mga pag-aaway with another person, mga pagtatalo, ganyan, maaring magkaroon ng peace, no? Kapayapaan sa pagitan yung dalawa. Maaring magkaroon dito ng acceptance and forgiveness, especially earth sign energy. Kung earth sign yung nakatampuhan nyo or may earth element sila sa natal chart nila, nakikita natin na magkakaroon ng forgiveness and acceptance dito, guys. Mamamanifest nyo yung mga forgiveness na yan. So, it's either sila yung humingi ng tawad sa inyo direkta or kayo yung magbigay ng pagpapatawad. Pero I'm sensing dito, guys, na more on kayo yung nagpapatawad sa kanila because mas nagiging responsible kayo, no? Parang mas pinipili nyo na magpaka-responsible, magpaka-mature, kumbaga, and kalimutan na yung mga conflict na yun, mga kapiksi. And another changes or pagbabago na nakikita natin dito, guys, is yung mga dalahin nyo or mga problema nyo sa buhay, mga kapiksi. Kung marami kayong obligasyon or mga pagsubok na nararanasan, guys, nakikita natin na mag-e-end yung mga problema na yan. And eventually, guys, magiging maganda rin yung takbo ng inyong kaperahan, especially sa kaperahan, mga kapiksi, kasi from slow moving to fast moving, no? Ibig sabihin, kung mabagal yung daloy ng pera sa inyo dati, parang kilos pagong, ganyan, ngayon para magiging ano na siya, kuneho na, mabilis na, no? So kung dati MRT, ngayon bullet train na. Parang ganun yung analogy, mga kapiksi. Ibig sabihin, kung dati mabagal, ngayon medyo mabilis na, mga kapiksi. Okay? So, magiging mabilis na yung takbo ng inyong kaperahan. Ang maganda dito, guys, sa buhay nyo, whether mabagal or mabilis, meron dumadating sa inyo, meron kayong source of income, mga kapiksi, and talagang mamamanifest nyo yung mga positive changes na yan. Okay? So, i-mind nyo na yan sa comment section, mga kapiksi. Mind fast moving, mind solution sa mga problema, mind paggalaw, no? Paggalaw ng
kaperahan, at saka yung forgiveness, resolved conflict, mga kapiksi. Alright? So, what else guys? Tingnan pa natin. Yung iba sa inyo guys, no, maaari kayong lumabas ng comfort zone nyo or mag-try ng mga bagong, parang meron kayong bagong i-experiment or bagong i-explore. Guys, especially when it comes to parang, tawag dito, trying to fulfill your dreams, no? Kung meron kayong mga pangarap, so let's say for example, kung gusto niyo maging singer or dancer or kung ano man yung ambisyon nyo, parang makikipagsapalaran kayo outside your comfort zone. Siguro mag-audition kayo or what, ganyan, para mapansin kayo or para itry yung pakikipagsapalaran nyo. So, go lang mga kapiksi hanggang may time pa kayo, guys, hanggang pwede pa, mga kapiksi. Alright? And nakita rin natin dito guys na maaari kayong makatanggap ng love confession, pero meron kayong trust issues, no? Yung trust issues na yun guys, I don't see na may trust issue kayo dito sa person na to, pero parang may trust issue kayo sa relationship in general, especially kung in the past parang iniwan ka or na-trauma ka sa past person mo, kaya parang hindi pa kayo ready na pumasok sa isang relationship. Parang pinagdududahan nyo itong person na to, although kinikilig kayo. Siyempre naman, no? Kikiligin talaga kayo. Although yung iba sa inyo parang kinikilig mga kapiksi, pero when it comes to commitment, parang natatakot kayo na mag-commit dito sa person na to kahit mag-confess sila sa inyo. Okay? So, take your time. Pero ito guys, ano to, no? Hindi kayo bibitawan nitong person na to. Talagang liligawan kayo nito hanggang sa makamit nila ang matamis mong oo. So, yeah, wag nyong madiliin guys, no? Make sure na pure talaga yung intention nila sa inyo bago nyo sagutin, di ba? And ipagdasal nyo muna, guys, para hindi talaga kayo madali, okay? Alright, so i-mind nyo na yan, mga love confession na yan, mga kapiksi, itong mga positive changes na to, positive na pagbabago regarding sa kaperahan, from slow moving to fast moving, no guys? So, comment down below if naka-resonate kayo. Bunod lang tayo ng isa pa, mga kapiksi. Ito yung fertility. Ito yung mga bagong simula, mga kapiksi, no? It's the perfect time for you to start new projects, access new ideas, and give birth to new conditions. Yung sinabi ko nga sa inyo guys na yung iba sa inyo talagang mag-explore outside your comfort zone para itry yung mga steps para sa pag-abot ng pangarap nyo. So, swak na swak yung message dito mga kapiksi. Subok lang na subok lang guys, try lang ng try, no? Hanggang sa makita nyo rin yung swerte or yung path na para sa inyo, mga kapiksi. Alright? Okay. So, comment down below, Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.